Hi guys, good evening sa inyo. So May 15, 2020. So Friday, profit taking day nga po yung nangyari ngayong araw na to. So reviewin natin yung ating mga stock trendings ulit ngayong araw na to. So ayan, si dito nangunguna pa rin, si Macro Asia, si MA, si Certex, si ABS, si Fruits, si CHP, Banco de Oro, SMPH, at ang ating PSCI market. Ayan. So medyo hindi maganda yung Friday natin guys. So kung kahapon nagkaroon ng magic closing, ngayon nagkaroon din ng magic closing. Yun nga lang, pabagsak po yung direction ni PSCI. So nag-loss tayo, negative 1.99%. At nandito na tayo sa level na 5,541.95. Ayan. So bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Okay, at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, ayan, subscribe ka na guys para makareceive ka po lagi ng notifications kung meron tayong bagong upload na related po sa stock market. So lahat po ng dinidiscuss natin at kung paano nga natin ginagawa yung tinatawag natin na technical analysis. So weekends na naman. Ayan, so mga bago po, browse nyo lang po yung channel natin. So marami po kayong makikita dito na pwede pong makatulong sa inyo habang nag-aaral po kayo sa stock market. Ayan, so malapit na mag-open si Merrimart dun sa kanyang IPO. Ayan, so kung medyo nalilito ka dun sa mga pinag-uusapan natin sa YouTube channel, add mo lang ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So nakipag-usap po tayo doon sa mga bago at sinasagot po natin yung kanilang mga katanungan. So i-brush nyo din itong channel or itong account natin na to kasi meron din tayo mga pinopost dito at minsan sumasagot po yung mga kasama natin na traders. Ayan. So kung gusto mong mas mabilis yung news, ayan, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader. Ayan. So marami tayong fina-follow ng mga sikat na personalities at mga informations galing sa ating mga sa mga newscasters, sa news magazines natin. So sabi natin, mas mabilis yung news dito kaysa dun sa Instagrams po natin. Ayan. So punta tayo dito sa ating PSE market. So mukhang gustong mag-retest dito sa bandang baba ni PSEI kasi medyo wala pong direction yung ating market kundi ang pinapakita niya lang is sideways. Yun nga lang ngayong araw na to medyo malaki po yung down natin. So nag-down nga po tayo ng more than negative 1.99%. So parang hindi maganda yung nangyari no kasi biglang bumulusok pababa ng RSI 50 yung ating RSI trend. So mukhang magkakaroon na retest sa around RSI 42. So yung MACD malapit na mag-close. So curving down na kasi yung kanyang direction. So sana nagkaroon lang ng takutan ngayong weekends or rather ngayong Friday kasi magkakaroon nga tayo ng weekends. Tingnan natin next week kung merong mga good news na lalabas po sa ating markets. Kung merong good news galing kay President Duterte at doon sa mga quarantine areas po natin. Ayan. So, overall, yung nakita pa rin naman natin is sideways yung market. Yun nga lang, ang dami pong stocks na nagbabagsakan sa ngayon. So, sabi ko nga lagi sa inyo, tignan mo lagi yung cut loss level kasi napaka-sideways po ng market natin. At ang unang hint na pinapakita niya is gusto po niyang bumaba ng konti. Ayan. So, tingin tayo ng mga world indices natin. So, kagabi, maganda naman yung US markets kasama na yung European markets natin. Yun nga lang, at tignan mo yung kanilang future. So mukhang magi-green na naman sila. So yun nga lang sa Pilipinas hindi maganda yung nangyari. So titignan mo guys, mukhang Pinas lang yung red ngayong araw na to kasi halos lahat po ng Asia markets natin sa Japan, ayan, nag-green sila. Sa Indonesia hindi naman masyado, pero kung titignan mo kung para mo sa nangyari sa atin sa ngayon, mukhang Philippines lang yung tinamaan ng matindi. Ayan. So merong news dito galing kay Inquirer. So yung NEDA chief natin, so mukhang ito yata siguro yung sentiment ng market kasi magkakaroon daw ng 15-year high jobless rate. At nandito na nga tayo sa sinasabi nila na meron daw recession na nangyayari sa Pilipinas. Kaya siguro medyo matumal yung market natin sa ngayon kasi puro bad news po yung nare-receive natin sa kanya. At yun nga, pag tumingin ka ulit dito sa ating net foreign buying, so selling pa rin tayo. So wala silang buying. Ngayong araw to nag-loss
yung market natin ng negative 654.56 million. So tuloy-tuloy pa rin guys. So parang hindi magandang pangitain sa ngayon yung nakikita natin sa kanya kasi wala pong nagsusupport na foreigners po dito sa ating market. So sila sana yung tutulungan sa atin, sabi natin, para makabalik tayo kahit at least sa 6,000 level. So ngayon nakikita natin mukhang magkakaroon ng retest ulit dito sa bandang 5,400 na support level po natin dito kay PSEI. So tignan natin sa Monday kasi ayun, maganda pag-usapan si ABS-CBN mamaya. Ayan. So punta na tayo dito sa ating top trending stocks. So si dito, so ang dami pa ring news na lumalabas kay dito guys at mukhang inaantay na yung kanyang website. So mukhang magbubukas daw siya ng website based doon sa mga Facebook post na nakita natin. So ang dami pa ring rollout na nakikita tayong mga pictures na kinakalat kay dito. Kaya mukhang maganda talaga yung anticipation sa stock na to ha. So anyway, ganun pa rin naman. So maganda lang nangyari sa kanya, medyo makakahinga ng maluwag yung mga may hawak po kay dito kasi nag-gain po siya ng kahit papano 1.42%. So hindi siya sumunod doon sa galaw ng ating PSEI kahit wala siyang masyadong volume sa ngayon. So kung titignan mo, wala kasi yung mga volumes na nagpapataas ng prices kagaya nung nakaraan. Mukhang nakalabas na sila kasi kita mo yung balance ng selling volume dito sa ating mga buying volume sa kanya. So nonetheless, meron pa ring positive dito kay dito natin kasi yung RSI, sabi natin hanggat RSI is above 50, may chance po na magkaroon ng bounce. Yun nga lang, medyo may pangitain na siya na baka mag-retest dito sa RSI 50 kasi po yung MACD, kita mo naman yung blue line nasa labas na ng ating red line. So hindi lang siya masyadong bumababa, kaya yung RSI medyo nagsusurvive sa RSI 50 po natin. Ayan. So sideways pa rin itong si dito. Next natin si Macro Asia. So mukhang nag-breakdown na po itong si Macro Asia. So laki ng loss niya ngayong araw na to. Nag-loss po siya ng negative 5.24%. So dahil bumagsak itong si MAC natin, tingnan natin so magiging resistance mo na ngayon yung previous support mo na around 4.1 or 4 pesos dito siguro kay Macro Asia. So hanap tayo ng kanyang support. So tingnan natin kung ano yung meron siya doon sa mga previous years. So, meron tayong pwedeng makita dito. Hanap tayo ng pinakamalapit. So, siguro itong medyo peak dito na area. Tingnan natin kung mag-coincide malapit sa ating price. So, yan yung nakikita natin na next support nitong si Macro Asia natin. Balik tayo. So, baka gusto niyang pumunta dito sa 3.2 or 3.3 pesos na price natin sa kanya. So wala pa kasi yung mga airlines natin guys So medyo dismayado yung mga investors kay Macro Asia kasi yun nga, wala pa rin mga flights na mangyayari kina Cebu Pacific, kina Philippine Airlines, yung mga Air Asia natin. So naka-shutdown pa rin sila. So maliban doon sa paisa-isang flights, international flights natin, kaya medyo sumablay po yung anticipation dito kay Macro Asia. Ayan. So sana nakapag-cut loss ka na kasi mukhang magkakaroon pa siya ng retest sa next support natin at around 3.3. So makita mo na, very clear. So yung RSI is always below RSI 50 at mukhang gusto niya pumunta dito sa ating oversold level naman. So yung MACD, nag-cross down na rin. So volume, price, RSI sa MACD. So isa lang yung sinasabi at mukhang gusto niya maghanap ng base. So sa ngayon, hindi muna maganda pasukin si Macro Asia kasi wala po tayong good candle, wala tayong support na malapit po sa kanyang current price. Ayan. So yun po yung nakita natin sa kanya. So ganun talaga ayaw nila sa stock natin si MAC, so wala tayong magagawa sa kanya. Ayan. So next po natin si MA. So mukhang triple top itong si MA, no? So hindi pa rin niya kinaya lumabas dun sa ating double top. So tignan natin next week kung mabuhay siya. So yun nga, sabi natin, no, mukhang prone talaga sa profit taking kasi kung yung mga nakasalo nung nakaraan lumabas na kasi hindi maganda po yung Friday natin sa kanya. Ayan. So although yung RSI still above RSI 50, kaya lang kung bumili ka sa kanya masyado kang optimistic, naipit ka ngayon dito kay MA natin. Ayan. So tingnan natin
mag-drawing tayo ng mga trend lines. So, technicals pa rin naman tayo. So, mukhang kailangan mag-retest ni Ma dito sa ating dinodrawing sa kanya na ascending trend lines. Either dito sa ating MA9, MA20, or dito po sa ating ascending trend lines naman sa kanya. So, tingnan natin next week. So, ang laki kasi ng volume na lumabas medyo bad sign para dito kay Ma kasi yung nagpataas ng price niya kahapon, lumabas na rin. So, sa ngayon, wala masyadong magsusupport ng kanyang prices. Kaya ang anticipation natin sa kanya, baka magkaroon pa ng retest sa support bago siya magkaroon ng try ulit kung masusunod niya na i-break yung around 2.9 or siguro 3 pesos na psychological po dito kay Ma. Ayan. So, nasa baba yung ating MACD sa kanya. So, yan muna yung nakita natin sa kanya. Meron siyang tight na trading channel na nakita natin. Ayan, so either mag-breakout siya dito or mag-breakdown siya dito sa ating mga support levels. Ayan, so next po natin si Certec naman. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So mukhang hindi niya kinaya. So nagkakaroon siya ng retest sana dito sa ating MA20 pero hindi niya kinaya. So nag-loss siya negative 1.79%. Kung magdo-drawing ka ng trend lines, tingnan natin So, nasa low pa rin siya ng ating descending trend lines, yung ginuhit natin nung nakaraan. So, hindi pa rin siya makapag-decide na maigi kung gusto niyang umakyat after nung good news na mga nilabas niya about dun sa 5G antennas niya. So, hindi na nagkaroon ng follow-up itong si Certec natin. So, yung RSI, medyo gusto niyang magkaroon ng retest ulit dito sa ating RSI 50. Ayun nga, yung MACD hindi rin maganda. So, ang daming stocks na na nagko-cross down na po yung MACD at mga bad signs kasi yung mga yan Lalo na yung buong sentiment po sa ating market is hindi maganda. Ayan. So, tingin natin magkakaroon ng very very tight din na retest itong si Certec natin kasi hindi siya makalampas dito sa ating ascending trend lines. So, sana maging bullish tayo sa kanya kung medyo nandito sa taas yung price. And then, meron kasamang konting volume naman sa kanya. So, talagang lumabas na yung yung nagpataas ng kanyang price nung nakaraan nagkaroon siya ng upsurge dito kay Certec natin. So, yung previous upsurge niya, umabot siya ng so dito sa pinakababa. So, halos 15% pala yung tinaas niya nung nakaraan naman. Ayan. So, dito muna tayo. Tight consolidation si Certec. So, wala pa tayong nakikita na good buying signal po para naman sa kanya. Ayan. So, next po natin si ABS. Ayan, pag-usapan natin. So, mukhang yun nga, after 10 trading days, bubuksan na po ulit itong si ABS-CBN natin. So, yun nga, sabi natin, mukhang may favoritism talaga dito kay ABS-CBN kasi ang tagal ng palugit niya para doon sa disclosure na inaantay ng SEC para mag-resume na yung kanyang trading. Ayan, so, although binibigyan siya ng provisional franchise ng ating Congress nung nakaraan at sabi natin malalaman until June kung magbubukas na itong si ABS-CBN natin. Pero nonetheless, kahit magbukas siya, ang sentiment natin sa kanya is hindi pa rin maganda kasi nga at risk po yung kanyang business. Kita nyo naman, provisional franchise lang yung hinahabol ngayon ng ating House of Representatives. So para magbukas lang siya kasi crisis nga, so it doesn't make sense naman na mawala si ABS-CBN kasi kailangan nga natin ng information sa panahon na to. So sa stock lang na usapan, tingin natin magkakaroon ng gap down pagbukas po nitong si ABS-CBN. So welcome natin next week itong si ABS-CBN. So siya yung magiging apple of the eye ng mga traders saka investors at magandang panoorin ko ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Ayan. So, kung hawak mo siya, pag-isipan mo na mabuti kung gusto mo nang lumabas sa kanya kasi in the near term, hindi maganda yung nakikita natin kay ABS-CBN. Ayan. So, next po natin si Fruit. So, medyo nagiging top trending itong si Fruit natin kasi meron pala siyang together with the Peri-Peri Chicken, yung may-ari ng Peri-Peri Chicken. So, nagkaroon sila ng joint business venture. So, kung mapapansin nyo, for the past few months, ang daming acquisition na ginagawa itong si Fruit. So, iba't ibang business po yung pinapasok niya. At mukhang maganda yun, di ba? Kasi nag-i-expand po siya ng kanyang portfolio. At yung mga kinukuha naman niya na business is mga goods na talagang nare-recycle at kailangan po ng mga
tao. So sana magtuloy-tuloy yung good news kay Fruit. So hindi lang siya makaakyat sa ngayon kasi yun nga, alam niyo naman, buong market, ang sentiment po ay hindi maganda. So yung drawing natin na trading channel sa kanya nung nakaraan, so yan pa rin yung titignan natin sa kanya for the coming few days kung mag-aakyat siya. So siguro sana kung may good news sa ating market, tingin natin aakyat itong si Fruit natin. So yun nga yung nangyari sa kanya, nagkaroon siya Doji, no? Nagkaroon ng batakan naman, pabagsak yung kanyang price. Pero nonetheless, okay na rin kahit papaano kasi nag-gain po siya ng 1.48%. Ayan. So sa mga may hawak, at least masaya sila ngayong weekends. Ayan. So hindi kagaya ng iba na mga stocks na nagbabagsakan na po. Ayan. So next po natin si CHP. So tingnan natin ang nangyari sa kanya. Nagkaroon ulit ng breakdown ng price si CHP natin. So negative 2.54%. So dinodrawing pa rin natin yung kanyang trend channel na nakikita natin sa kanya. So wala naman siyang ibang direction kundi ito lang yung nakikita natin sa kanya. So sana mag-support po yung ating MA9, itong manipis na blue line natin. Kung hindi, babalik ka dito sa kanyang original price naman. Ayan. So buong market na kasi yung sentiment natin sa ngayon. So yung MACD bukas pa naman, sabi natin, at yung RSI is still above 50. So may chance magkaroon ng bounce pa rin itong si CHP natin. So mukhang nawawalan ng energy itong si CHP natin kasi mukhang gustong bumagsak pabalik sa original price kung etong si CHP natin, kung saan nagkaroon siya ng malaking candle nung nakaraan. So tingin natin kahit papano, siguro kalahati nung pumasok nung nakaraan na umakyat yung kanyang price, humahawak pa rin naman dito kay CHP natin. So kasi kung pagdudugtungin mo yung mga volumes dito, hanggang kalahati lang siguro nito yung lumabas sa volume na pumasok nung nakaraan naman. So hindi naman tayo ganun ka-pessimistic dito kay CHP sa ngayon kasi meron tayong uptrending channel. Okay pa naman yung RSI kahit papano. At bukas pa rin naman po yung ating MACD naman sa kanya. Ayan. So next po natin si BDO. So hindi maganda yung mga banks natin, no? So ang dami kasing loans daw na mukhang magkakaroon ng makaka-apekto sa finances ng mga banks natin. Kaya po, kung mapapansin nyo, wala pong masyadong banks na umakyat. So, or rather, lahat po sila is hindi makarecover since magkaroon tayo ng negative or rather around 4,000 level dun sa ating PSEI. So, sila po yung lugi ngayong mga panahon na to, yung mga banks po natin kasi hindi man lang sila nakabalik kahit 20% ng kanilang mga original prices. So gustong bumalik ulit sa oversold level itong si BDO. So mukhang long-term downtrend itong si BDO kasi yung RSI is nasa below 50. So hindi po siya makaakyat dito sa bullish level natin sa kanya at mukhang pabagsak na rin yung direction po ng kanyang MACD. Kasi yung blue line gustong pumunta na dito sa ating red line. Ayan. So ito yung mga tinatawag natin na guys break sa support. Ayan. So nagkaroon ng filling the gap itong si BDO after niya magkaroon ng breakdown sa kanyang previous support na 96.29. So laki din negative 3.93%. Ayan. So tignan mo maigi yung portfolio mo. Baka kailangan bawasan mo muna kasi maghahanap ulit ng support itong si BDO. So kita mo naman isang red candle. So wala pa tayong mga Doji na magiging sign sana ng pagbabalik po ng kanyang prices. So dahil nag-breakdown siya ng price, yan yung resistance natin sa ngayon at baka magkaroon siya na retest around 89 pesos naman. So yan po yung nakita natin kay Banco de Oro. And then lastly, punta tayo dito sa ating mga malls. So ayan, yung sabi natin sa review kahapon, nagkaroon din ng correction. Yung mga malls natin na umakyat, itong si SMPH, yung laki ng tinaas niya kahapon na around 7%, kinain din niya ngayong araw to. So nag-loss din siya ng negative 5.23%. So kagaya ni BDO, hindi rin siya makalampas sa ating RSI 50. Nonetheless, kung titignan mo yung fundamentals ni SMPH, may nabasa tayong disclosure na yung earnings niya for first quarter, nag-loss lang siya ng 5%. So malakas pa rin naman itong si SMPH natin. Yun nga lang, yung markup kasi ng price niya kahapon is very artificial. Kaya alam ng lahat yan. Kaya hindi sila masyadong papasok at yung buong galaw ng market is hindi maganda. Kaya ganun po yung nangyari naman sa kanya. So meron tayong trading channel na nakakita dito kay SMPH.
So, nagkaroon kasi siya ng touch or base dito sa around 27.6 pesos. So, mukhang ito na naman yung gusto niyang puntahan. So, ang pwede mo lang gawin sa sideways na market is mag-abang ka dito sa kanilang mga support, and then hopefully umakyat siya sa kanyang resistance. So, meron siyang around 12% na upside kung makapag-antay ka dito sa support na 27.6. So, sa ngayon, magkakaroon po ng retest ulit si SMPH dito sa bandang babas. Pero hindi naman tayo masyadong pessimistic dito sa mga malls natin kasi merong nilabas na news si ABS-CBN. So, sabi niya, SM, Robinsons, Mega World to reopen malls on May 16 with health protocols naman. Ayan. So, maganda po ito kasi maging catalyst siguro ito next week natin para magkaroon ng positive sentiment sa buong PSEI market. So, 3 malls ang sinabi, si SM, Robinson, saka Mega World po ang magkakaroon ng opening. So, basahin nyo na lang po yung details nito. So, nandito naman sa news ni ABS-CBN. Ayan. So, yun po yung mga reviews natin ngayong araw na to. So, medyo hindi maganda, no? So, yung portfolio natin mukhang puro madugo yung nakikita natin sa kanya kasi puro red at medyo malapit na rin siguro tayo mag-cut loss, no? Kasi hindi pa natin alam kung saan magkakaroon ng retest ulit itong si PSEI. So, marami nagsasabi meron siyang head and shoulders na pattern. Sabi naman ng iba, wave C na ng ating Elliott wave. So, hindi naman tayo gumagamit ng mga ganun, pero anyway, sa mga trend charts lang nakikita natin gusto magkaroon ng retest ni PSEI dito sa ating 5,400 na level po natin. Ayan. So, yun lang guys. At as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, antabayanan mo yung mga videos natin na darating. So, kung may good news, baka magkaroon tayo ng review. Pero pag wala, so, pahinga muna tayo for this weekend. So, mag-aral po kayo ng mag-aral at sabi ko nga sa inyo, libre naman yung mga ina-upload natin dito. So, take advantage na rin para yung mga hindi pa masyadong marunong, alam nyo na or magkaroon kayo ng kahit papano foresight kung ano yung na-experience sa mga matagal nang nag-trade sa stock market. So, add nyo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. So, marami po nagtatanong dito ng mga bago nating kasama. Kung hindi ka masyadong maalam sa technical, so tanungin mo ako and then explain ko sa iyo kung paano natin ginagawa. At yan, tweet lang tayo dito sa ating Twitter account. Maraming salamat po sa aking 263 followers. Ayan, kahit pa paano, dumadami po tayo dito sa ating Twitter account. So, yun lang guys. Enjoy. Huwag ka muna tumingin sa iyong portfolio or rather, mag-ano ka muna, mag-trading journal and then i-close mo siya at magpahinga ka ng mabuti sa weekends. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panunood, pakikinig. Kita po tayo sa susunod na review natin. Ayan. Salamat po.